Compliance sa LOA, transmittal letter only, wala akong babayaran sa LOA. Ang LOA ay authority pa lang to conduct audit investigation sa taxpayer. Walang babayaran dyan. Audit pa lang yan. Authority pa lang, authority pa lang. Okay, authority. How do you comply sa letter of authority? Transmittal letter. After mo ma-establish yung validity ng LOA. So you must verify first the validity of the LOA. Validity, the jurisdiction, the power and authority na mag-audit sa inyo as we discussed earlier. Okay? Transmittal letter. Ngayon, may na-experience, may isang taxpayer na experience na binigyan ng LOA, kinausap yung bookkeeper ng taxpayer na hinihingian na siya ng 2 million. LOA pa lang, hinihingian na siya ng 2 million. Ay, alam niyo naman yun, di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Kasi pinapunta doon sa opisina ng BIR, tapos hinihingian na siya ng 2 million, yung bookkeeper. Eh, wala naman may bibigyan na 2 million yung taxpayer. Kasi nga, hindi porket nag-business ka, milyonaryo ka na kagad, marami ka ng pera. Tama? Sa palagay ko, kung bakit in-audit yung taxpayer na yun, kasi marami siyang branch. Marami siyang branches. Okay? Marami siyang branches. So, napagkamalan siguro na milyonarya na siya. Milyonaryo ang milyonaryo. Maraming pera. Kaya binigyan siya ng LOA. Okay? Tapos nung nakipag-meeting yung bookkeeper ng taxpayer na yon sa examiner, alam niyo naman kung saan yung meeting, di ba? Dalawa lang yan eh. Sa BIR office, RDO office, or doon sa mga mamahaling restaurant, mamahaling cafe, coffee shop. Tama? Hinihingihan na sila ng million-million. Ganyan, 2 million nga. Mabuti na lang yung bookkeeper, mabuting tao. Yung bookkeeper ng taxpayer. Mabuting tao, magkakilala sila, magkaibigan sila. So sinabi ng bookkeeper yung problema sa taxpayer, tapos nag-consult sa atin. Ang sagot natin, may dalawa kayong options dyan kapag kapag hinihingan ka under the table. LOA pa lang ang LOA. LOA pa lang. Wala pang assessment, LOA pa lang. Ang gagawin nyo, pay the bribe na hinihingi nila or comply. Okay? Kaya lang pa nag-pay kayo ng bribe, hindi namin kayo matutulungan doon kasi hindi namin nire-recommend yun tsaka against the law. Okay? Hindi namin kayo matutulungan doon tsaka hindi namin siya pinapaboran. Kasi nga, talo yung bayan doon. Hindi mapupunta sa kaban ng bayan. Tsaka, pa nag-bribe nga kayo, next year may audit na naman kayo, next year may audit na naman kayo, yung lagay nyo, palaki ng palaki, sila yung kumikita, kayo palugi ng palugi. Tapos magkasara na yung business. Tapos magkasara na nga lang yung business nyo, may LOA pa kayo. Di ba? Ganon pag nag-close ng business sa BIR. So gagawin nyo, comply. So how do you comply the LOA? Simple lang. By submitting the transmittal letter. Dalawang kopya sa transmittal letter. Isa sa revenue officer, naka-address yung transmittal letter sa revenue officer and group supervisor na nakalagay sa LOA. Tapos, sasabihin mo lang sa transmittal letter ano yung mga applicable and not applicable doon sa per checklist of the requirements. Kung hindi nga siya applicable, cite mo yung legal basis kung not applicable. Okay? Tapos yung mga manual books of accounts mo, original mo siya ibibigay. Manual books of accounts. Tapos make sure na registered yon at updated. Updated ng coverage taxable year ng LOA. Kasi yun ang naman ang trabaho ng examiner. Yung coverage taxable year. Example, 2016. So hindi sila pwedeng mag-impose ng penalties sa 2017, 2018, 2019, 20 kasi nga wala silang authority doon. Ang authority lang nila ay exclusively 2016 in our example. Okay? Makikita niyo naman sa LOA kung anong taxable year period na coverage eh. And then, yung mga resibo ng sales and expenses, do not give the original copies. Ang ibigay nyo, yung certified true copies, magpagawa ka ng rubber stamp na certified true copy. Okay, rubber stamp. Tapos pipirmahan nyo lang yun, di ba? Company name, tapos name ng company. Nakalagay sa taas, certified true copy, company name na ng certified true copy, address, TIN, ganyan. Pwede yung rubber stamp, ipagawa na yung pangalan ng pipirma ng certified true copy, pati yung TIN, yung address, TIN ng company, address ng company, tapos para pipirmahan na lang. Patak na lang tatak, tapos pipirmahan na lang. Okay? Ganun ang diskarte natin sa LOA. How do you comply? Transmittal, letter only, walang babayaran. So far, yung taxpayer na yon na sinisingil ng 2 million, ang binayaran niya pa lang is 1,000 pesos.
1,000 pesos kasi agree siya, nabigyan na siya ng assessment, agree siya doon sa inventory list na hindi na ipasa. So, hindi na ipasa yung inventory list, ang gagawin, ipapasa lang natin siya, tapos bayad pa tayo ng penalty. Magkano penalty nun? 1,000 lang. For failure to submit the inventory list on time. 1,000 pa lang ang nababayaran doon. Which is yun naman ang agree ng taxpayer. So, from 2 million, naging 1,000. Okay? Hindi po kami nag-joke dito. Mamaya po ipapakita namin sa inyo yung assessment in our case study or our example. Okay? Maliwanag po ba?